Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. At tayo po ay narito ngayon sa FB Live ng Main Church tungkol po sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. At samahan niyo po muli ako, mga kapatid ko sa Panginoon, sa lahat po ng mga nanonood po ng FB Live. Magandang araw po sa mga nasa ibang bansa na kung kailan ay gabi sa kanila. Magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ay sama-sama muli na mag-aral po ng kanyang salita. At ngunit bagong lahat, tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na banal at dakila, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man, tinataas ka namin, pinupuri at niluluwalhati namin ang dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sa mga oras na ito, dalangin po namin ang iyong pagsama sa amin, Lord God. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, bilang mouthpiece, pagpahayag ng banal na salita, at kayo po ang aming dakilang guro, Lord God, sa mga oras na ito. At dalangin po, Panginoon, na lahat po ng makakapakinig, makakapanood ng pagpapahayag ng banal na salita ay pagkalooban po sila ng mga malalalim na kapahayagan patungkol sa iyong salita. Itago niyo po ako, Panginoon Diyos, sa iyong banal na likuran. Sabi mo po sa John 15:5, ako, apart from you, we can do nothing, Lord. Kaya, Panginoon, kami po ay lubos na umaasa, nagtitiwala sa iyo. Amin ako pinagkakatiwala sa iyong mga kamay, mula umpisa hanggang sa matapos ang FB live preaching na ito. At sa iyo lamang po namin binabalik ang aming pinakamataas na papuri at pasalamat in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. At ang pag-aaralan po natin ngayong araw pong ito ay sa Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew chapter 22 verse 1 to 14. So dito ko na lamang po babasahin sa Tagalog translation ng Bible. Sabi po sa verse 22, ang pinaka pamagat po ng passage po na ito, ang talinghaga tungkol sa kasalan. So sabi po dito, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang malingkod upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang malingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan at nakahanda na ang mga pagkain, kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso sa kanyang negosyo. Then verse 6, sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksahin ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Then verse 9, pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at sinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti, at napuno ng mapanauhin ang bulwagang pangkasalan. Then verse 11, pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa
at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Then verse 14 po, pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos ngayong umaga pong ito. Ang pamagat po ng ating topic po ngayong umaga pong ito, which is entitled, Who are entitled to join the wedding banquet? Sino po ba ang karapat-dapat or may karapatan na makasali o makasalo sa tinatawag po na kasalan sa langit? At ang parable po nito or talinghaga nito itinuro ng ating Panginoong Hesus after His triumphal entry sa Jerusalem. At kung dito po sa lupa meron pong mga nagaganap po na kasalan, abay sa langit meron din po palang kasalan. Amen po ba? At doon sa langit, alam niyo po ba kung sinong pinaka-bride ng ating Panginoong Jesucristo? Dahil si Lord Jesus Christ yung pinaka-groom, siya yung lalaking ikakasal sa langit, at yung pinaka-bride naman ng ating Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. We as the individual church ay siyang magiging bride ng ating Panginoong Jesucristo sa pagdating po ng kasalan sa langit. So, dito po sa kwento po na ito, sa talinghaga po na ito, base sa ating binasa, nakahanda na po yung handaan, yung yung piging mismo sa kasalan. At pinapuntan po ng hari sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga alagad, para sundin na po yung mga taong naimbitahan sa kasalan. At alam po ninyo, ni isa sa kanila po, lahat po ng mga in-invite po ng mahal na hari, ni isa man po sa kanila ay wala pong dumating. Alam niyo po ba kung sino yung tinutukoy po na mga invited dito ng mahal na hari? Ito po yung mga Jews, ito po yung mga Hudyo. Sila po yung mga tinatawag po na mga bayang pinili ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, unfortunately, hindi po sila dumalo. Hindi po sila pumunta sa kasalan, sa handaan na kung saan pinaghanda po sila ng Diyos Ama, na kung saan siya yung may anak doon sa lalaking ikakasal. Naalala ko po sa probinsya, doon sa probinsya, pagka may handaan, mapakasal, mapabinyag, mapa-birthday, you don't need to invite everyone. Sa amin po, sa Pangasinan po, pagka alam nilang may handaan, hindi ka na mahihirapang mag-invite. May pusa po sila. pupunta po sila. So, all you have to do is to prepare ng talagang enough, sapat na sapat po. Dahil alam niyo naman po sa probinsya, pagka may handaan po dyan, abay, gaya ng sabi ko po, kahit hindi kasama sa listahan ng may invited, pumupunta po yan. So, kinakailangan po ay talagang medyo enough po yung ihahanda po ninyo. So, balikan po natin yung pinaka-passage po natin. Dito po, handang-handa na po ang mahal na hari, ang hari po na sa kasalang ito, kung saan nagpakate na siya ng mga baka, lahat po ng mga handaan, lahat ng mga inihandang pagkain sa kasalan ay talagang handang-handa na po. Ang kulang na lang yung mga inibitahan,
yung mga kakain, makikipag-join doon sa kasalan. But unfortunately, they rejected the king's invitation. Nireject po nila ang paanyaya po ng hari. Kaya okay lang sana kung nireject lang. Pero yung iba na pinapunta ng mahal na hari, ng hari po na ito, yung ibang mga lingkod ay pinagsasaktan, pinagpapatay. Abay, biro mo, in-invite ka na nga, hindi ka na nga na umattend dun sa ginawa mo pa ng masama yung mga lingkod ng hari na ito. So, pag binasa po natin yung buong, the whole passages po, mga kapatid ko sa Panginoon, dito nagalit po ang hari. Nagalit po yung hari kung saan pinapunta po niya yung kanyang mga kawal at lahat po ng mga pumatay po sa kanyang mga lingkod na pinapunta po ng hari nito. Talagang iginanti po niya, pinapatay po din po niya ang mga taong iyon. At hindi lang po iyon ang ginawa po ng kawal ng hari na ito, kundi pinasunog pa ang kanilang bayan. Meron po tayong mababasa sa Old Testament na kung saan ginamit po ng ating Panginoong Diyos ang Babylonian Empire para parusahan po ang mga Israelita. At dito po hindi lang all Israelites people were captives sa mahabang panahon, at pag alis po nila sa Jerusalem po, alam po ninyo, sinunog pa po nila ang templo. So, ito po yung tinutukoy po dito sa implications po nito sa pinaka-passage po natin ngayong umaga, ngayong araw po ito. So dito po, pag inintindi po natin maigi yung istorya, yung kwento po nito, yung hari talagang well prepared na po na sa events po nito ng kanyang anak na ikakasal. But ang pinaka masaklap po dito ay yung mga inimbita, mga number one na guest mismo, kung saan sila yung talaga namang kapitag-pitagan na imbitado sa kasalang ito. Sila pa po yung hindi po nagsipunta. Kaya ang naging desisyon po ng hari sa pagkakataong ito, nung wala pong dumating na mga invited para sa kasalan na iyon, excuse me po, pinalabas po niya lahat ng kanyang maalipin, lahat ng kanyang malingkod, at sabi niya, lahat ng makita nyo, lahat ng matagpuan nyo sa mga lansangan, sabi niya, mabubuti man yan o masasama, dalhin nyo sila sa bulwagan, sabi niya, at sila na ang magiging bisita sa kasalan. So, at the end, yun nga ang ginawa po ng mga lingkod po niya. At doon po na mayroon pong sa huli, may bababasa po tayo dito na mayroon pong isang tao na nakapasok sa bulwagan ng kasalan mismo na hindi po siya nakasuot pangkasal. So nilapitan po siya ng hari. So tinanong pa po siya ng hari, ang tanong po niya, sabi niya, bakit hindi ka nakasuot pangkasal? Pero hindi po umimik po yung tao na nandoon sa loob ng kasalan. Hindi, dahil one thing, when I analyze this, nung tanungin po siya ng hari, ano pong implications po nito sa ating buhay spiritual, hindi po siya mananampalataya. Amen. Hindi po siya wala po siyang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't siya po ay hindi po karapat-dapat sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen. So, to make the long story short, natuloy po ang kasalan. Natuloy po ang kasalan at lahat po ng mga in-invite po doon,
na napunta sa loob ng bulwagan ng kasalan ay they enjoyed the wedding banquet. So, sa ating pinaka-body of sermon ngayong araw pong ito, ang bibigyan ko po ng linaw po sa inyong lahat sa ating pag-uusapan po na pinaka-topic po natin, who are entitled to join the wedding banquet in heaven. So, meron pong hinahanap po ang hari na may-ari po ng kasalan sa langit. Just like po yung napakinggan po natin sa kwento, nabasa po natin kanina sa kwento, na meron pong nakapasok po doon na isang tao na hindi po nakadamit pang kasal. So, that's why sinita po siya ng hari na may-ari mismo ng kasalan na yun. At pinatalian po siya, pinatapon po siya sa labas. At yung tinutukoy po na lugar na pinaglagyan po sa kanya, yung taong yun na hindi nakadamit pang kasal, ay ito po ay sa impyerno. So, ngayon, pag-usapan po natin, considering na lahat naman po talaga ay, sabi nga po ng hari sa kanyang mga alagad dun sa mga huling verses, lahat ng makita ninyo sa lansangan, mabubuti at masasama, invite nyo sila, dalhin nyo sila rito sa piging na ito. So, ganun po ang ginawa po ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga alipin ng hari nito. But still, meron talagang requirements, merong nire-required ang hari sa mga taong papasok po sa piging sa kasalan. So, ito po yung dito po tayo magpo-focus sa mga oras na ito sa ating pinaka-body of sermon. What are the requirements to join the wedding banquet? So, for us to become entitled to join the wedding banquet, there are 3 requirements we need to ma-accomplish po. Kinakailangan po nating ma-achieve. Nang sa ganun ay kasama po tayo doon sa tinatawag po na handaan, piging ng kasalan po. So, ano po yung unang points po natin? 3 requirements to join the wedding banquet. First is, meron pong lahat po ng points ko po dito nag-start po sa letter F. 3 points po ito. Yung unang points ko po ay, first requirements po is fully respond to the king's invitation. So, isa sa nire-require po ng mahal na hari doon sa kasalan ay kinakailangan merong siyang invitation mula sa kanya. Kumbaga, ikaw ay napunta sa loob ng kasalan dahil merong paanyaya. Nakatanggap ka ng paanyaya. So, kung wala kang paanyaya mula sa hari, hindi ka pwedeng makapasok sa loob ng kasalan. So, ano po ang implications po nito sa atin bilang mga Kristiyano? So, ang isa sa nire-require po ng ating Panginoong Diyos para tayo po ay makapasok po sa langit, sa kasalan po doon sa langit, ay kinakailangan po ay tayo po ay makarespond doon sa invitations. Kasi lahat naman po ay binigyan ng invitations po ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po sa Matthew chapter 11 verse 28, meron pong sabi po dito, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." So, ito po ay isang statement of invitation po ng ating Panginoong Hesus sa lahat po ng nahihirapan at lubhang nabibigatan. Sabi po dito sa Tagalog translation, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ang nahihirapan at lubhang nabibigatan, sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan." So, alam po ng Diyos ang kalalagayan po ng bawat isa po sa atin.
Kaya si Lord mismo ang nag-i-invite na tayo po ay lumapit po sa Kanya. Alam ng Diyos na meron po tayong pinagdadaan ng pagsubok, mga problema na kinakaharap sa buhay. Alam po ng Panginoong Diyos po yun sa bawat sa po sa atin. Ang Diyos ay hindi po kailanman nagsasawa sa pag-i-invite po sa bawat sa po sa atin. Kaya alam po ninyo, siya po ay laging gumagamit po ng mga lingkod po niya para ang isang tao ay ma-invite papunta sa church o kahit anumang gawain po ng ating Panginoong Diyos. So, laging andyan po ang invitation. So, all we need is to respond with this invitation. Kinakailangan po ay tumugon po tayo sa imbitasyon na ito ng ating Panginoong Diyos. At unlike po doon sa kwento po dito sa parables na lahat po ng in-invite po ng hari, ni isa man po sa kanila ay wala pong tumugon, wala pong pumunta because of their different reasons. But even sa atin po mga kapatid ko sa Panginoon, we are so blessed, we are so blessed in our times today dahil unang-una lumalaganap na po talaga ang salita ng Diyos. Wala pong lugar na hindi na po pinapasok ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay punong-puno ng paanyaya sa mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoong Kristo. Kasi pag ang isang tao ay walang relasyon kay Kristo, sigurado po yun, hindi po siya makakapasok po sa kaharian ng langit kasi ito po ay isang requirements. Amen. So, yaman din lang na lahat po, kaya sabi po doon sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life." So, ang invitations po na sa Matthew 11:28 ay para sa lahat po to, para sa buong sanlibutan po na ito. Ayaw ng Panginoon ikaw at ako ay mapahamak. Pagdating ng araw ay magdurusa po tayo sa isang lugar na kung saan walang katahimikan, walang kapayapaan, puro pagdurusa ang mararanasan mo magpakailanman. Ito po yung lugar na kung saan ito po yung tinatawag na impyerno. Kaya ang Diyos ay patuloy na nag-i-invite po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon, especially kung ikaw ay wala pang tamang relasyon sa ating Panginoong Kristo. Because this is one of the requirements para ang bawat isa po ay makapunta po sa langit, ang pagtugon sa invitations po ng ating Panginoong Diyos. So, balikan po natin yung kwento. Yung mga unang first batch na in-invite ng hari, hindi po sila nagsipunta. Pero dahil handang-handa na po ang kasalan, ang piging po, ang ginawa po ng hari nito, pinapunta po niya ang kanyang mga lingkod sa lahat ng lansangan. Sabi po niya, lahat ng makita niyo po diyan, lahat ng makita niyo, mabubuti man o masasama, dalhin niyo sila sa bulwagan ng kasalan. So, anong ibig sabihin po nito? Ang invitations po ng ating Panginoon, hindi lang po dun sa mga matutuwid. Amen? Kundi ang invitations po ng ating Panginoon, higit sa lahat ito po ay sa mga makasalanan po. Dahil ni isa man po sa atin ay wala naman po talagang matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Ano pong sabi po sa Romans chapter 3 verse 23? "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ang lahat po ay nangagkasala at walang sino mang umabot po sa kaluwalhatian po ng Diyos. Kaya, ang tanging the only thing that we must have to do is to respond. Kinakailangan tumugon po tayo doon sa panawagan po, sa imbitasyon po ng ating Panginoong Diyos sa bawat sa po sa atin na dumalo po ng kasalan. So, alam po ninyo, once na tayo po ay tumugon, ay tsak po yun. Yung pangalan po natin nakasulat po doon sa listahan na dadalo po doon sa kasalan doon sa langit. So,
There's no way na tayo po ipalalabasin po ng hari doon sa langit kasi kasama po ang pangalan po natin doon sa listahan, yung tinatawag po na aklat ng buhay. Kaya, mga kapatid ko sa Panginoon, whoever hearing this message this day, today, ay huwag niyo pong i-reject, huwag niyo pong babaliwalain ang invitation po na ito ng ating Panginoong Diyos. Kasi, laging nasa huli ang pagsisisi. Ni minsan ang ating Panginoon ayaw po ng buong sanlibutan na imapahamak. Kasi, tayo po yung pinaka-obra maestra ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ang kanyang masterpiece. So, if possible po, ayaw talaga ng ating Panginoong Diyos na merong mapahamak sa bawat isa po sa atin. That's why, ang tangi po natin gagawin, mag-respond, tumugon doon sa panawagan, doon sa tinatawag po na imbitasyon po ng ating Panginoong Diyos pagdating po sa kasalan. So, kung tayo po ay nakaka-receive po ng invitations mula sa mga lingkod po ng ating Panginoon sa ating kapanahunan ngayon, do not reject them. Wag na wag niyo po silang i-reject. Kumbaga, tumugon po kayo dun sa invitations na a-accept po natin, na re-receive po natin sa mga taong ginagamit po ng ating Panginoong Diyos. Otherwise, pag hindi po tayo tumugon, ay sigurado po yun, hindi po tayo makakapasok po sa kaharian ng langit. Bakit po? Ay hindi po tayo tumugon eh. Even meron pong invitations pero wala ka naman doon mismo sa kasalan. So in other words, wala ka doon sa listahan ng kasalan. Amen? At sa huling panahon po, lahat po tayo ay pansamantala lamang sa mundong ito. Hindi po ito ang tunay na tahanan po ng lahat po ng nakipag-isa sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil ang mundong ito ay pangsamantala lamang po. Kaya, the best po that once we receive an invitations mula po sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, do not reject them. We must have to respond. Kinakailangan po nating mag-respond. Rumesponde tayo. Kinakailangan po nating tumugon doon sa invitation po ng mga lingkod na ito ng ating Panginoong Diyos. At alam po ninyo, tayo rin po ang makikinabang po mga kapatid sa Panginoon. Sa ngayon, kung dito pa lang sa mundong ito grabe na po ang kahirapan na nararanasan po ninyo. Literal na kahirapan. Di lalo na pag hindi po nakatugon ang bawat isa po sa atin sa imbitasyon ng ating Panginoong Diyos doon sa kasalan. Anong ibig sabihin? Pag tayo po ay hindi po nakatugon sa panawagan or sa invitations ng ating Panginoon na magkaroon ng pakikipagrelasyon sa kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo makakarating ng langit. Amen? Hindi po tayo mapapabilang po doon sa tinatawag po na kasalan doon sa langit. At but once na tayo po ay nag-respond, tumugon po doon sa imbitasyon po ng ating Panginoong Diyos through His servants sa ating kapanahunan ngayon, ay tiyak po yun mga kapatid ko sa Panginoon. Kahit anong hirap mo po dito, dahil dito sa mundong ito, pansamantala lamang lahat ng nararanasan po natin. Hindi lang kahirapan, kundi mga pagsubok, kundi mga any problems or any circumstances that we encounter in this world, ay temporary lamang po yan. Lahat po yan ay talagang pansamantala lamang. Ngunit, ang pinakamaganda po dito mga kapatid ko sa Panginoon, once na tayo po ay tumugon doon sa imbitasyon po ng ating Panginoong Diyos, ay sigurado po yun. Doon sa langit, walang hanggang kaligayahan po ang mararanasan po ng bawat isa po sa atin. Sabi po sa aklat po ng pahayag, sa langit wala na pong pagtangis, wala na pong pagluha, wala na pong problema po doon. Amen? Wala na pong mga pagsubok po doon. Kundi ang tanging mararanasan mo lamang po doon ay ang magpuri at sumamba sa ating Panginoong Diyos. Sabi po doon, He will wipe away
our tears. Si Lord mismo ang papahiran po niya yung ating mga luha. Amen. So doon, puro kaligayahan, wala na pong pagtangis po doon, wala na pong kalungkutan po doon. So, kinakailangan lamang po natin gawin, mga kapatid ko, sa Panginoon, base dito sa pinaka-topic po natin, we must have to respond, fully respond to the invitations of the King. So, ito po yung first requirements para ang bawat isa po sa atin ay makapasok po doon sa tinatawag po na handaan doon sa kasalan sa langit. So, ito po yung sa langit, sa presensya po ng ating Panginoong Diyos. So, pag tayo po ay nagkaroon ng pagkikipagrelasyon kay Kristo, ay sinisiguro po sa inyo. Sabi po doon sa John 3:16, that whoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Amen. So, sigurado po yun. Hindi ka po kailanman magdurusa sa oras na lisanin po natin ang mundong ito. So, ano po yung second requirements po to join the wedding banquet doon sa langit po, mga kapatid ko sa Panginoon? Yung tinatawag po na faith in our Lord Jesus Christ. So, yung first requirements po para tayo po ay makapasok sa kasalan doon sa langit, doon sa wedding banquet po, kinakailangan tumugon po tayo doon sa invitation. Pumunta po tayo. Nang sa ganun, maisulat po yung ating pangalan. Amen? Doon sa listahan po ng mga dadalo po sa kasalan. Anong ibig sabihin po nito? Para maisama po yung pangalan po natin sa aklat po ng buhay. Di ba? Pag tayo po ay nagpapatanggap ng isang kaluluwa, bagong kaluluwa sa ating Panginoon, lagi po natin sinasama sa prayers na once na siya po ay tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo bilang kanyang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, isusulat po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Amen? So, alam po ninyo, ito po yung first requirements, kinakailangan tumugon po tayo doon sa invitations. Nang sa ganun, na isusulat po yung ating pangalan. Amen. Sa listahan po ng mga dadalo po doon sa kasalan sa langit. At pag tayo po ay tumugon, sigurado po yun, check po yun, andun na po yung pangalan natin sa langit. Doon sa aklat po ng buhay sa langit. Then second po na nire-require po ng hari, ay yung magkaroon po tayo ng tinatawag na faith in our Lord Jesus Christ. So, okay lang kung doon sa pagtugon po natin, marami pong instances po na ganoon, na kung kailan huling hininga na niya, tsaka lang po siya tumanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, automatic po yun, save po yun. Nakalista po yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay. But what if tayo po ay tumugon nga, but still namuhay pa po tayo ng matagal sa mundong ito? Kaya ang pan po dito, yung faith po natin ay talagang dapat hindi po nagbabago po ito. Yung faith in our Lord Jesus Christ ay dapat andun po yung persistency, andun yung consistency po ito. Dapat hindi po nagdi-decrease po ito, but rather ito po ay lalong tumatatag, tumitibay, lalong lumalago. Amen. So ito po yung second requirements po na hinahanap po ng hari. Yung first, full respond to the invitations of the King. Then second, yung faith. Second requirement is about our faith in our Lord Jesus Christ. So alam naman po natin na sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace you have been saved through faith in our Lord Jesus Christ. So, ang kaligtasan po natin ay dahil sa masaganang habag at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ng Diyos, at higit sa lahat yung ating pakikipagrelasyon kay Kristo mismo. So, faith is very important. Mawala na po ang lahat ng bagay sa buhay po natin. Huwag lamang pong mawawala ang pananampalataya po natin kay Kristo. Amen.
Wag lamang pong mawawala ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Pag yan ay nawala, mawawala ka rin sa listahan po sa aklat ng buhay. Hindi ka makakadalo doon sa tinatawag po na kasalan doon sa langit. Why? Because hindi ka magiging isa po doon sa magiging bride po ng ating Panginoong Jesucristo. Why? Wala ka pong pananampalataya sa Kanya. So, for us to become, to be entitled to join this wedding banquet, mga kapatid ko sa Panginoon, faith in our Lord Jesus Christ is very essential. Napakalaga po ang pananampalataya po natin sa ating Panginoon Diyos. Ang pananampalataya po na ito ay kinakailangan, hindi lang po sapat na ikaw ay naniniwala kay Jesus, kundi higit sa lahat, ikaw ay nagtitiwala mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Marami po kasi na Kristiyano na they believe that Jesus is Lord and Savior of their life, but the truth is they do not trust the Lord. Amen. So, ang pagkakaroon ng pananampalataya po natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ay hindi lamang po dahil po tayo ay naniniwala sa Kanya, kundi tayo rin po ay nagtitiwala po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So, this is the second requirement. Sabi po sa sa John chapter 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, napakalaga po yung pananampalataya po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ito po ang magiging susi para tayo po ay magkaroon ng relasyon kay Kristo ay higit sa lahat. Si Kristo mismo ang siyang magiging daan po natin patungong langit. Amen. Siya lang po ang ibinigay na pangalan sa silong ng langit para sa kaliligtas po ng tao. Sinabi po yan sa Acts chapter 4 verse 12. So, kaya wag po kayong maniniwala kung merong kayong mapapakinggan na katuruan ay para ikaw ay maligtas, dapat dito ka, umanib ka dito sa aming samahan, sa church nito. Dahil ang kaligtasan po ng tao hindi sa pamamagitan po ng pakikianib po natin sa iglesia, sa church, kundi ito po ay pakikipagrelasyon po natin mismo sa ating Panginoong Jesucristo. So, if you read the gospel na kung saan merong isang magnanakaw po doon, anong ipako po ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, di po ba meron po siyang nakasamang sa magkabilang tagiliran po niya na magnanakaw po, na ipinako rin po sila sa krus. At yung isa po doon, because he acknowledged the Lord Jesus Christ as her personal Lord and Savior, alam po ninyo, hindi lamang po siya naniwala, kundi nagtiwala rin po siya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung sabihin po ng magnanakaw po nito, na nakapako dun sa tagiliran ng ating Panginoong Jesucristo, sabi po niya, alalahanin mo ako, sabi po niya sa ating Panginoong Jesus, pag ikaw ay naghahari na sa iyong kaharian. Ngunit anong sagot po ng ating Panginoong Jesucristo? Today you will be with me in paradise. So, napakalaga po ang pananampalataya. Isa po ito sa nire-require para tayo po ay makadalo, makasama doon sa tinatawag po na handaan tungkol sa kasalan doon sa langit. Para kabilang po tayo sa handaan na yun pagdating ng panahon, kinakailangan po meron po tayong tinatawag po na faith to our Lord Jesus Christ. Pananampalataya po natin kay Kristo. Kaya kay Kristo lamang po tayo manampalataya, wag po sa ibang mga Diyos, mga kapatid Diyos Panginoon. Wag po tayong manampalataya sa mga bagay na nilikha ng gawa ng kamay ng tao. Sabi po yan. Amen. Wag tayong sumamba, sabi po doon sa Exodus. Kaya kung meron lamang po tayong sasambahin, meron lamang po tayong pagkakatiwalaan sa buhay na ito, pananampalatayanan, yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus mismo. So, alam po ninyo,
Faith is the most important things in our life as a believers of Christ, as a disciples of Christ. At alam niyo po ba na because of our Lord Jesus Christ, we become righteous in the sight of God. Hindi dahil sa ating mga sarili, kundi dahil mismo sa ating Panginoong Kristo. So, sabi po dito, makikita po natin kung sino po talaga yung matutuong Kristiyano. So, ang proof na ikaw at ako ay totoong Kristiyano, nagpapatuloy po tayo. Amen. Every gawain, dapat lagi po tayong present. Lagi po tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Lagi po tayong nakikipag-fellowship. Lagi po tayong nananalangin. Amen. We are laging nag-a-abide, nananatili sa presensya po ng ating Panginoon. At higit sa lahat, we are always longing in the presence of the Lord. Lagi tayong nagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Ito po yung totoong merong relasyon sa ating Panginoong Kristo. At sila po yung tinatawag po na kabilang doon na in-invite ng ating Panginoong Kristo doon sa langit. Pagdating ng araw ng kasalan. So, we, just like I said po earlier, that we are the bride of our Lord Jesus Christ. Tayo po mismo yung kanyang mapapangasawa, yung kanyang bride. Kaya, ito po yung second requirements kung kaya kinakailangan po nating manampalataya po sa ating Panginoong Kristo para nang sa ganun ay nakakasiguro naman po tayo na pagdating ng panahon, pagdating ng araw ng kasalan doon sa langit, abay, sigurado po yun. No doubt, kasama po tayo doon sa tinatawag na kasalan sa langit. Na kung saan lahat po ng merong relasyon kay Kristo, tiyak po yun. Lahat ng ating pangalan ay nakasulat po doon sa tinatawag po na aklat ng buhay sa langit. Tayo po ay naka-registered na po doon sa listahan po na ikakasal doon sa langit sa ating Panginoong Kristo. So, third requirements po for us to become entitled to join the wedding banquet in heaven. Yung una po na requirements is about fully respond to the invitations of the King. Second, faithful in our faith in our Lord Jesus Christ. And the third one, yung faithful until the end. So, isa sa nire-require po ng ating Panginoong Diyos or ng Hari mismo ay maging tapat po ang bawat isa po sa atin hanggang sa huling panahon, hanggang sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Kristo sa mundong ito. Kaya alam po ninyo, never po kayong magbabackslide. Never po tayong magbabackslide. Wag po tayong yes, dumarating ang panahon na tayo pinanghihinaan spiritually. But wag mong hayaan na ikaw ay patuloy na manghina. But rather, kinakailangan po nating palakasin po natin. Dahil ang Diyos din mismo ang nagpapalakas sa atin spiritually sa pamagitan po ng kanyang masalita, sa pamamagitan po ng pag-fellowship sa ating mga kapwa mananampalataya, tulad ng sinabi po sa Hebrews chapter 10 verse 25 na huwag niyong kaliligtaang dumalo sa mga gawain tulad ng ginawa ng ilan dahil doon ay nakakaroon ng palakasang spiritual. Kaya pag tayo po ay nakakaramdam, nakakaranas ng panlalamig, abay, the moment na tayo po ay nakakaranas ng panlalamig sa ating mga spiritual na buhay, the more na tayo naman po ay laging na dapat nasa gawain ng Panginoon. Laging babad sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Laging nagpipray, laging nananalangin, nagbabasa ng kanyang salita. Laging nabubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. So,
We should be faithful until the end. Amen. Uh, sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bawal yung statement na backsliding, yung word na backsliding. Never kang magbabackslide. Wag na wag kang panghihinaan o magbabalik sa mundo. At pag tayo po ay humiwalay sa piling ng ating Panginoong Diyos, sigurado po yun, pagpipiestan po tayo ng kaaway. Ang hirap po makabalik sa presensya ng ating Panginoon pag tayo po ay pinanlamigan at hindi na po nagpatuloy. Kaya every time na once na nadi-discern na po natin, na raramdaman na po natin sa ating mga sarili, sa ating mga espiritu na, oops, abay, nanghihina ako. So, kinakailangan po ikaw mismo ang talagang gagawa ng paraan sa tulong ng biyaya ng ating Panginoong Diyos para tayo po ay muling umalab yung ating pananampalataya kay Kristo. So, napakahalaga po mga kapatid ko sa Panginoon yung faithfulness until the end. So, kinakailangan maging tapat po tayo sa ating Panginoon no matter what. Kahit anuman pagdaanan po nating circumstansya sa buhay po na ito. Kahit anumang pagdaanan po nating pagsubok sa buhay na ito. Kahit anumang pagdaanan po nating persecutions o pag-uusig sa buhay po na ito. Bilang mga Kristiyano, manatili po tayong tapat sa ating Panginoong Diyos. Kasi sabi po sa Matthew 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, at isa po sa nire-require ng ating Panginoong Diyos para tayo po ay makasama doon, makasalo po niya sa kasalan doon sa langit, yung faithfulness. We should be a faithful servant. Kaya pansin po ninyo doon sa parable of the talents, nung tawagin po, bumalik ang ating Panginoon, ang Panginoon ng tatlong servant na pinagkatiwalaan po niya ng talents. Nung yung first two servants na nag-account po sa kanya, na pinagkatiwalaan po ng 5 at 2 talents, na ito po ay nag-invest po, kumita pa po. Anong sabi po sa kanila ng kanilang master? Well done, good and faithful servant. Come and share my master's happiness. So, napakalaga po yung faithfulness, yung pagiging tapat po natin. Pagpapatuloy po sa nasimulan po nating pakikipagrelasyon kay Kristo. Wag na wag po tayong mag-a-attempt na humiwalay pa po sa presensya ng ating Panginoon. Otherwise, baka mahirapan po tayong bumalik. Amen. Kasi sa totoo lang, sobrang toxic na po. Sobrang grabe po ang ginagawa po ng kaaway sa ating kapanahonan ngayon, lalong-lalo na yung sistema po ng ating mundo sa kasalukuyan po ngayon. So, ang kinakailangan lamang po talaga nating gawin ay mapanatili po natin yung katapatan po natin sa ating Panginoong Diyos at hindi po tayo panghinaan. Every time, like I said earlier, every time na pag tayo po ay nakakaramdam na nanghihina po tayo, yun yung moment na lagi po tayong lumalapit sa Panginoon. Nang sa ganoon, na muling na ipapanumbalik po yung kalakasan po natin spiritually. Amen? Para hindi po tayo mahiwalay sa presensya po ng ating Panginoon. Every time na ikaw ay nakakaranas ng panghihina, dapat lagi kang nananalangin sa Panginoon. Lagi kang nagbubulay-bulay ng kanyang salita. At huwag mo kaliligtaang dumalo sa mga gawain ng ating Panginoong Diyos. Because faithfulness is one of the requirements po ng ating Panginoon doon sa langit. Amen? Kasi paano kang magiging kabilang doon sa kasalan kung hindi ka naman naging tapat sa Kanya. At the end, kung kailan magkakaroon ng kasalan, doon naman wala na yung presensya mo. Why? Hindi ka nagpatuloy. Kaya
Ano man ang pagdaanan po natin sa buhay po na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, maging faithful po tayo sa ating Panginoon Diyos. Maging tapat po tayo. Kahit pag-uusig man yan ang pagdaanan po natin. Ako po, lagi ko pong hinihingi ang grabing biyaya po ng ating Panginoon. Dahil ako po ay dumadaan din po sa grabing pagsubok sa buhay po na ito. But I thank the Lord. God is teaching me. Ako po ay tinuturoan ng Panginoon para lalong magtiwala po sa Kanya. Pinadadaan po ako ng ating Panginoon sa pagsubok para lalo akong kumapit sa ating Panginoon, magpahawag po sa kamay ng Diyos. At lalong magtiwala sa Kanya. Because apart from Him, we can do nothing. Wala naman po talaga tayong may pagmamalaki sa buhay po nito kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga po yung pagiging faithful natin sa ating Panginoon hanggang sa huling panahon, hanggang sa muling pagbabalik po niya sa mundong ito. Kaya alam po ninyo mga kapatid ko sa Panginoon, sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So alam po ninyo, meron pong layunin ng ating Panginoon Diyos sa bawat sa atin. Hindi po sapat na tayo po ay pinagkalooban ng kaligtasan, kundi higit sa lahat, maging tapat po tayo sa ating ginagawang paglilingkod din po sa Kanya. Dahil isang Kristiyano o isang taong iniligtas ng ating Panginoon, hindi po mananatiling attender lamang, hindi po mananatiling tagapakinig lamang, kundi ang lahat po ng mga iniligtas ng ating Panginoong Jesus ay mayroong dakilang layunin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya ang lagi po naming encouragement sa iglesia po dito sa Antipolo, lahat po ng mga iniligtas po ng ating Panginoong Diyos ay kinakailangan magkaroon po ng tinatawag po na involvement sa church, sa ministry ng ating Panginoon. So, dahil meron pong napakahalagang layunin po talaga ang Diyos sa bawat sa atin. So, yung pagiging faithful until the end ay dapat napipreserve po natin ito, napapanatili po ng bawat sa atin. Kasi wala namang nakakaalam sa bawat sa atin kung kailan naman talaga babalik ang ating Panginoon. But through the signs na binigay po niya sa Matthew 24, almost all of that signs ay talaga namang naganap na po. At yung pinakahuling signs nga po yung ipalaganap ang salita ng Diyos, nagyayari na po ito sa ating kapanahunan ngayon. So, who knows na baka biglang bukas sa mga susunod na araw ay dumating ang ating Panginoong Kristo. Dapat maging faithful po tayo, maging tapat po tayo sa ating Panginoon until the end. Amen. Hanggang sa tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Amen. So, ito po yung napakahalagang bagay po na kinakailangan ma-achieve po natin. Ang requirements po na ito base po dito sa passage po ng the parable of the wedding banquet. So, una, kinakailangan fully respond to the invitations of the king. Then second, faith in our Lord Jesus Christ, which is the King of Kings and the Lord of Lords. And the third one po na nire-require po ng hari ay yung tinatawag po na faithful until the end. Yung pagiging tapat po natin hanggang sa wakas po ng panahon. Pagiging tapat po natin sa Diyos. Amen. So, kapag meron po tayong tatlong bagay po nito, ayon sa passage na ating pinag-aralan, mga kapatid sa Panginoon, I assure you, ina-assure ko po sa inyo lahat, mga kapatid sa Panginoon,
kabilang po tayo sa kasalan sa langit. Amen. Pangalan mo at pangalan ko, nakaregister po sa aklat po ng buhay. At tayo po mismo yung pinaka-bride ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo doon sa langit. So, isang magandang araw po, pinagpalang araw po muli sa inyong lahat mga kapatid ko sa Panginoon. At salamat sa parang ang iksi po yung isang oras. Pag talagang salita ng ating Panginoong Diyos, walang hanggang kapahayagan ang patuloy po niyang pinagkakaloob sa bawat isa po sa atin. But dahil isang oras lamang po talaga tayo, ay salamat sa Panginoon sa pagsama po niya sa atin. So, tayo po ay muling dumulog at manalangin o pasalamat sa ating Panginoon. Salamat po, Diyos Ama, sa mga oras na ito, sa buong isang oras na kami po yung sinamahan, kayo po yung tinuruan, kayo po yung binigyan ng mga kapahayagan sa pamamagitan po ng mensahe mo sa mga oras na ito. At dalangin po namin na ang bawat isa po ay magiging kalakasan po ang bawat salita mo na lumalabas po sa yung bibig. Sabi mo po, Panginoon, sa iyong salita sa Matthew chapter 4 verse 4, sa hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng aming Panginoong Diyos. Kaya salamat po sa hapong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isang nakapakinig ng banal na salita. At dalangin po namin, Panginoon, para maging entitled po kami sa kasalan po sa langit na magaganap, Panginoon. Pagdating ng panahon, kinakailangan po namin ma-achieve po yung nire-require po ng aming Panginoon Diyos, at po walang iba kundi ang fully respond to the invitations of our Lord Jesus Christ. Then second po, yung faith in our Lord Jesus Christ. Kinakailangan magkaroon po kami ng matatag na pananampalataya sa aming Panginoon Kristo. At higit sa lahat, yung faithfulness until the end. Yung magiging faithful po kami, Panginoon, sa aming pananampalataya sa aming Panginoon Kristo hanggang sa huling panahon, Lord God. Kaya salamat po, O Diyos, salamat po sa mga oras na ito. Sa ilang po namin ibinabalik ang aming pinakamataas na papuri, pasalamat. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Bye-bye po. God bless us all.